Congrats nga pala sa mga nanalong bagong SK. At maaaring nag-iisip ka na ngayon kung ano ang bibilhin mong motor. At ayon sa survey, ang madalas na binibili ng mga SK ay ang Yamaha NMAX o kaya naman ay ang Yamaha Aerox. At kung itong dalawang to ang pinagpipilian mo ngayon, para sa iyo ang video na ito dahil pagkukumparahin natin ang kanilang specs, features at ang presyo. At syempre pag-uusapan din natin kung alin nga ba ang mas sulit bilhin. Importante ang forma ng isang motor lalo na sa mga kabataan. At sa dalawang motor na to medyo mahirap talaga magdesisyon sa kung alin nga bang mas maganda dahil pareho silang maganda ang disenyo. Ang Yamaha Aerox ay sporty, aggressive at pwedeng pangbangkingan at nakakapogi talaga ang dating. Kaya siguradong ika-crushback ka ng crush mong SK kagawad kapag Aerox na ang motor mo. At kung Yamaha NMAX naman, napaka-elegante, simple lang at mukhang pang mabait. Sa madaling salita, classy or yayamanin. Kapag ito naman ang motor mo, siguradong papayag na magpahatid sundo sa iyo si SK kagawad. Pagdating sa forma, pareho silang maganda. Pero kumbaga sa tao, magkaiba sila ng personality. Tanging sarili mo lang ang makakasagot niyan kung alin ang mas gusto mo. Pero pagdating sa comfortability, masasabi kong mas lamang ang Yamaha NMAX dahil matutuwid mo ang mga paa mo. At komportable din ang sitting position pati ng back ride mo. Kaya siguradong pareho kayong mag-e-enjoy lalo na sa long ride. Dito naman sa Yamaha Aerox, maganda din ang upuan nito. Malapad at komportable din ang upuan. Pero dito hindi mo matutuwid ang paa mo at medyo mataas ang upuan ng back ride. Yun nga lang isa sa madalas na reklamo ng mga back ride sa Yamaha Aerox ay nakakangalay daw. At kapag ganun, baka hindi na umangkas ulit sa iyo ang nililigawan mong SK kagawad niyan, chairman. Kaya pagdating sa comfortability, mas lamang dito ang Yamaha NMAX. Sa seat height naman, ang Yamaha Aerox ay 790mm, ang Yamaha NMAX ay 765mm. So mas mataas ang seat height ng Yamaha Aerox at perfect na perfect sa mga matatangkad. At kung di ka naman katangkaran, hindi ka mahihirapan dito sa NMAX dahil nga mababa lang ang seat height nito. Pero maganda naman dito sa Yamaha Aerox, mataas ang kanyang ground clearance. 145mm ang ground clearance nito, samantalang 125mm lang sa Yamaha NMAX. Pagdating naman sa timbang, ang Yamaha NMAX ay 131 kilos, ang Aerox ay 124 kilos. At syempre advantage ang mas mabigat para kahit nasa high speed ka ay hindi basta-basta maapektuhan ang stability. Pero pagdating sa aerodynamic, mas lamang dito ang Yamaha Aerox dahil design for aerodynamic talaga ito. Dahil kung mapapansin natin sa disenyo ng NMAX, talagang pang city drive lang siya, pang chill ride lang, hindi siya dinisenyo pang paspasan. Pero ang makina nito ay pareho lang naman sa nakalagay sa Yamaha Aerox. So pagdating sa makina, hindi na natin pag-uusapan yan dahil same lang naman talaga ang makina na nakalagay dyan, same specs and same features. Pagdating sa fuel capacity, mas malaki ang Yamaha NMAX dahil 7.1 liters ito. Samantalang 5.5 liters lang ang Yamaha Aerox. So kapag ka nagpa-full tank ka dito sa Yamaha NMAX, matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina. Pero pagdating sa fuel consumption, halos pareho lang naman sila na nasa 38 to 45 km per liter. Depende sa bigat ng rider at kung paano ka magmaneho. Pagdating naman sa mga safety features, mas advanced pa rin ng Yamaha NMAX dahil naka dual channel ABS ito, meron pa itong traction control system. At perfect na perfect to lalo na sa mga beginner rider dahil kahit mataranta ka, mapiga mo ng biglaan ng preno, hindi ito mag-i-skid. Samantalang dito sa Yamaha Aerox, naka single channel ABS lang ito. Ibig sabihin, sa harapan lang ang naka-ABS dahil sa braking system nito sa likuran ay naka-drum brake pa rin. At wala itong TCS. Kaya sa mga safety features, mas lamang pa rin ang NMAX. Pagdating naman sa mga convenient features, dito sa Yamaha Aerox, meron itong isang bulsa dito sa harapan. Pero maliit lang ang kanyang bulsa, hindi nga kasya dito ang isang cellphone. Kaya konti lang ang mailalagay mo dyan. Pero meron na rin naman itong built-in charging port kaya makakapag-charge ka na rin ng cellphone mo dito. Samantalang dito sa Yamaha NMAX, meron itong dalawang bulsa dito sa harapan at malalalim ito kaya safe na safe ang ilalagay mo. Then meron din itong built-in charging port kaya makakapag-charge ka na. Sa U-Box naman, ang underseat storage ng NMAX ay 23.3 liters, ang Aerox naman ay 24.5 liters.
So mas malaki ng almost 1 liter ang U-box ng Yamaha Aerox. At pareho naman ditong kasya ang isang full face helmet. Pero para sa akin mas convenient pa rin ang merong dalawang malalalim na bulsa dito sa harapan. Kaya pagdating sa convenient features, mas lamang pa rin ang Yamaha NMAX. Pagdating naman sa mga gulong dito sa Yamaha NMAX, sa harapan ay 110/70/13, sa likod naman ay 130/70/13 at naka-tubeless na ito. Dito naman sa Yamaha Aerox, sa harapan ay 110/80/14, sa likod naman ay 140/70/14. So pagdating sa mga gulong, mas malapad at mas malaki ang gulong ng Yamaha Aerox 155. Sa braking system naman dito sa Yamaha NMAX, naka-disc brake sa harapan at naka-disc brake sa likuran at naka-dual channel ABS na ito. Samantalang dito sa Yamaha Aerox, naka-disc brake sa harapan, naka-drum brake sa likuran at naka-single channel ABS ito. Sa suspension naman, pareho silang naka-telescopic fork sa harapan at parehong naka-dual shock dito sa likuran. Pagdating sa mga ilaw dito sa Yamaha NMAX, naka-LED na ito at very modern ang design ng kanyang headlight. Maliwanag din ito kaya kitang-kita mo ang daan at very stylish talaga yung design ng kanyang headlight. Bagay na bagay talaga sa kanyang forma. At pagdating sa taillight ito, naka-LED na rin ito. Very modern din ang design ng kanyang taillight. Malaki ang kanyang taillight kaya sobrang visible ka talaga sa kalsada. Sa mga turn signal lights naman ito ay naka-bulb type at meron na itong built-in hazard lights. Dito naman sa Yamaha Aerox 155 ay naka-LED na rin yan at sporty talaga ang design ng kanyang headlight. Then ayan, kitang-kita mo ang kanyang DRL o daytime running light na nakakadagdag forma talaga sa kanya. At bukod pa doon, syempre, dagdag visibility talaga yan. Then pagdating sa taillight ng Yamaha Aerox, maliit lang ito. Very compact, pero maliwanag yan kaya kitang-kita ka rin sa gabi. Naka-LED na rin kasi ang kanyang taillight. Then ang kanyang mga turn signal lights ay nakalabas ito kaya sporty din ang design ng kanyang mga turn signal lights dito sa likuran. At pareho na silang merong built-in hazard lights. Pagdating naman sa presyo, dito sa Yamaha NMAX, ito ay nagkakahalaga ng 151,900 pesos. Dito naman sa Yamaha Aerox, ito ay nagkakahalaga ng 145,000 pesos para sa kanyang S version at 124,000 naman para sa kanyang standard version. At ang mga lamang ng Yamaha NMAX dito, mas komportable ito dahil matutuwid mo nga ang paa mo. May dalawang bulsa dito sa harapan so mas convenient para sa isang rider. Malaki ang fuel capacity at meron siya mga advanced safety features na makakapagpadagdag sa peace of mind mo lalo na sa mahabang biyahe. Ang lamang naman ng Yamaha Aerox, mas malalapad ang kanyang gulong, mas maganda ang kanyang handling, kaya kahit magpa-banking ka, kayang-kaya talaga. Mas mataas ang kanyang ground clearance at mas mura ang kanyang presyo. Ngayon ang tanong, alin ang mas sulit bilhin? Ang hirap nga naman talaga magdesisyon kung sa forma ka titingin, diba? Dahil pareho silang maganda. Pero para sa akin, kung ako ang papipiliin between Yamaha NMAX and Yamaha Aerox, mas pipiliin ko dito ang Yamaha NMAX 155. Bakit? Mas komportable, hindi lang ako kundi pati ang angkas ko. Kaya kung iaangkas mo dito sa SK Kagawad, siguradong aangkas siya sa'yo ng paulit-ulit. Then ayan, meron siyang dalawang bulsa dito sa harapan. Kaya may paglalagyan ka ng mga gamit mo. At safe na safe ka pa dahil naka-dual channel ABS at may TCS pa. At iba kasi talaga ang datingan ng Yamaha NMAX. Magmumukha kang gentleman dito, magmumukha kang mabait, classy at yayamanin. Pero syempre, depende pa rin yan sa forma mo. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, ano ang mas pipiliin nyo? Etong Yamaha NMAX 155 o etong Yamaha Aerox 155? I-comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.